Umiiyak na ibinalita ng biyenan kong namatay sa aksidente ang asawa ko at pinapunta ako sa airport para kunin ang bangkay. Nakalimutan ko ang passport kaya bumalik ako. Nanigas ako sa kinatatayuan nang makita ko ang eksena sa sala. Linggo ng umaga noon at ang init sa Maynila ay nakakalatang. Nakaupo ako sa isang pamilyar na coffee shop malapit sa aming condominium, ninanamnam ang pambihirang sandali ng kapayapaan. Matapos ang isang nakakapagod na linggo sa trabaho, halos tunaw na ang yelo sa aking iced coffee at namumuo na ang hamog sa labas ng baso. Pinapanood ko ang mga taong naglalakad sa kalsada habang ang isip ko ay lumilipad kay Marco. 3 araw nang nasa Singapore ang asawa ko para sa isang business trip. Sabi niya, napakahalaga raw nito para sa kanyang promotion, kaya naman nag-aalala rin ako para sa kanya, umaasang magiging maayos ang lahat. Biglang nag-vibrate ng malakas ang telepono ko sa mesa, sinisira ang katahimikan. 2 salita ang lumitaw sa screen, biyenan ko. Kumabog ang dibdib ko. Bihirang tumawag si Aling Carmen sa akin sa ganitong oras, maliban na lang kung may kinalaman sa pera o kung mayroon siyang sermon tungkol sa hindi ko pagiging mabuting manugang. Huminga ako ng malalim, hinaplos ang dibdib para pakalmahin ang sarili at sinagot ang tawag. Isang nakakabinging pag-iyak at paghagulgol ang sumalubong sa akin. Napakalakas kaya nailayo ko ng bahagya ang telepono. Liza! Liza! Anak! Iniwan na tayo ng asawa mo! Diyos ko, bakit ako nagkakaganito? Natigilan ako at muntik nang mabitawan ang baso sa aking kamay. Sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking boses. Tita, kalma po kayo. Ano po bang nangyari kay Marco? Sabihin niyo po sa akin ng malinaw. Pero hindi tumigil sa pag-iyak si Aling Carmen. Ang kanyang mga hikbi ay nahahaluan ng mga sigaw. Naaksidente si Marco sa Singapore. Katatawag lang ng balita dito sa bahay. Patay na siya, anak. Ang kaisa-isa kong anak, namatay sa ibang bansa. Nabingi ako. Ang lahat ng ingay sa paligid ay tila hinihigop ng isang kawalan. Patay si Marco? Paanong nangyari iyon? Kagabi lang ay tumawag siya at nagrereklamo na hindi niya gusto ang pagkain doon. Bigla akong napatayo, nangangatog ang mga binti at braso, pakiramdam ko ay guguho ang sahig na tinatapakan ko. Totoo po ba yan, tita? Paanong nangyari iyon? Nasa business trip siya. Sumigaw si Aling Carmen sa telepono. Ang boses niya ay matinis at puno ng paninisi. Nakatayo ka pa riyan at nagtatanong? Bakit naman kita lolokohin? Sinabi sa akin na kailangan mong pumunta agad doon para kilalanin ang bangkay at pumirma sa mga papeles para sa cremation. Umuwi ka na, kunin mo ang passport mo, at dumiretso ka sa NAIA. Bilisan mo, kung hindi, hindi mo na makikita ang asawa mo sa huling pagkakataon. Wala na akong oras para mag-isip pa. Masyadong biglaan ang balita at parang naparalisa ang isip ko. Ang imahe ni Marco na nakahandusay at malamig sa ibang bansa ay pumasok sa isip ko at bumuhos ang aking mga luha. Kahit na may mga pagkakataon sa aming pagsasama na hindi kami nagkakasundo, kahit na sunod-sunuran siya sa kanyang ina, asawa ko pa rin siya, ang taong kasama ko sa hirap at ginhawa. Nagmamadali akong nagbayad, sumakay ng taxi at umuwi. Ang tanging nasa isip ko ay ang utos ng aking biyenan na kailangan kong pumunta agad sa Singapore. Sabi ni Aling Carmen, masama raw ang kanyang pakiramdam at tumaas ang presyon ng dugo nang marinig ang balita kaya hindi siya makakasama. Si Leo naman, ang kapatid ni Marco, ay hindi raw makontak dahil may mahalagang ginagawa. Lahat ng responsibilidad ay napunta sa akin. Pagdating ko sa aming kondo sa BGC, Taguig, para akong bagyong pumasok sa aming silid. Nagmamadali kong kinuha ang ilang damit at isiniksik sa maleta. Nanginginig ang mga kamay kaya nagkalat ang mga gamit. Umiiyak ako habang nag-aayos, taimtim na nagdarasal na sana ay isa lamang itong malaking pagkakamali. Ngunit ang pag-iyak ni Aling Carmen sa telepono ay napakatotoo at ang kanyang pagmamadali ay masyadong matindi para umasa pa ako sa isang himala. Tumingin ako sa paligid ng aming silid, kung saan nananatili pa rin ang amoy ng pabango ni Marco. Ang lahat ay nasa ayos, tulad ng araw na umalis siya. Ngunit ngayon, magkaiba na ang aming mundo. Ang pakiramdam ng pagluluksa ay bumalot sa akin na halos hindi ako makahinga. Isinara ko ang maleta, isinukbit ang bag
at tumakbo palabas ng pinto. Isa lang ang layunin ko, Naiya. Kailangan kong umalis agad, kailangan kong iuwi ang asawa ko. Mabilis na tumakbo ang taxi sa C5 patungo sa airport. Napansin siguro ng driver ang namumula kong mga mata at ang mahigpit na pagkakayakap ko sa aking bag, kaya hindi na siya nagtanong pa at binilisan na lang ang takbo. Ang trapiko sa Maynila ngayon ay tila mas malala pa kaysa dati. Ang mga sasakyan ay halos hindi gumagalaw sa bawat stoplight at ang puso ko ay parang nasusunog sa pag-aalala. Muling nag-vibrate ang telepono ko. Si Aling Carmen ulit. Nasaan ka na? Nasa airport ka na ba? Diyos ko, bakit ganito kasaklap ang buhay ko? Ang manugang ko, ubod ng bagal. Ang anak ko, namatay ng malagim. Kung hindi ka aabot at makremate na lang siya doon, kasalanan mo, yan sa buong pamilya namin, Liza. Ang masasakit na salita ni Aling Carmen ay parang mga punyal na tumutusok sa puso ko. Pinigilan ko ang galit at sumagot ng maikli. Papunta na po ako sa airport. Sobrang traffic po. Ginagawa ko po ang lahat para makarating agad. Pagdating sa Naya, dali-dali kong iniabot ang bayad sa driver at kinaladkad ang maleta papasok sa International Departures Area. Ang ingay at abala sa airport ay kabaligtaran ng durog kong puso. Tumingin ako sa flight information board para hanapin ang pinakamalapit na flight papuntang Singapore. May isang aalis sa loob ng 2 oras. Kailangan kong magmadali para makapag-check-in. Nakipagsiksikan ako sa maraming tao para makarating sa counter. Basang-basa na ng pawis ang likod ng aking damit. Nang hiningi ng staff sa counter ang passport ko para sa check-in, buong tiwala kong dinukot ang kamay ko sa bulsa ng aking bag. Ngunit wala itong laman. Natigilan ako. Hinalughog ko ang buong bag. Lipstick, pulbos, wallet, pera, susi ng bahay, telepono lahat nandoon, maliban sa pinakamahalagang berdeng passport. Bigla kong naalala, sa sobrang pagmamadali at pagpapanik ko kanina sa bahay, kinuha ko ito mula sa drawer pero naiwan ko pala sa ibabaw ng mesa nang kunin ko ang charger ng telepono. Tumingin sa akin ang staff nang may pag-aalala. Ma'am, dala niyo po ba ang passport niyo? Hindi po namin kayo ma-check-in kung wala po iyon. Nanigas ako sa gitna ng airport. Isang nakamamatay na kapabayaan. Kung babalik pa ako sa BGC para kunin ito, siguradong maiiwanan ako ng flight. Ngunit paano ako makakaalis ng bansa kung wala akong passport? Napahilamos ako sa mukha, sinisisi ang sarili sa pagiging burara. Sa gitna ng kagipitan, ang asawa ko ay naghihintay at ang biyenan ko ay nagwawala sa bahay, pero nagawa ko pa ring magkamali ng ganito. Wala akong ibang pagpipilian kundi bumalik. Mabigat ang dibdib na kinaladkad ko ang maleta pabalik sa arrival area para humanap ng taxi. Naiisip ko na kung paano ako sisigawan ni Aling Carmen kapag nalaman niya ito. Sasabihin niyang wala akong kwentang babae na kahit ang pagkamatay ng asawa ko ay hindi ko maasikaso ng maayos. Sumakay ako sa isa pang taxi at sinabi sa driver, "Kuya, sa Sun City Condominiums po sa BGC." Ang biyahe pabalik ay parang isang walang katapusang pagdurusa. Pagsapit ng hapon, papalubog na ang araw. Nagsimula ng umilaw ang mga gusali sa syudad, ngunit sa aking paningin, lahat ay kulay abo. Nakasandal ako sa likod, at muling tumulo ang aking mga luha. Naaawa ako kay Marco sa kanyang maikling buhay, at naaawa rin ako sa aking sarili na kailangang pasanin ang lahat ng ito nang mag-isa sa gitna ng paninisi ng pamilya ng aking asawa. Pagdating sa kondo, binayaran ko ang taxi at pagod na kinaladkad ang maleta papasok sa elevator. Ang plano ko ay kunin agad ang passport at mag-book ng flight para sa gabi. Kahit maghintay pa ako ng matagal sa airport, tatanggapin ko. Hindi ko kayang iwan si Marco na nag-iisa doon. Huminto ang elevator sa 15th floor. Lumabas ako sa tahimik na hallway. Ang madilaw na ilaw ay lumilikha ng mga nakakatakot na anino. Naglakad ako papunta sa pinto ng aming unit, kinakapa ang susi sa aking bag. Ngunit nagulat ako nang hawakan ko ang doorknob, bahagya itong bumukas. Natigilan ako. Sigurado akong isinara ko ito ng maayos bago ako umalis. Nakalimutan ko kayang ilock dahil sa pagmamadali o may magnanakaw na nakapasok. Isang kilabot ang gumapang sa aking likuran. Pinigil ko ang aking hininga at dahan-dahang itinulak ang pinto. Sa loob, maliwanag ang ilaw sa sala. At isang eksena
ang bumungad sa akin na nagpatigil sa mundo ko. Ang dugo sa aking katawan ay tila nagyelo. Nanigas ako sa may pintuan. Ang kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa hawakan ng maleta na halos mamuti na ang aking mga buko. Ang nakita ko ay hindi isang altar na may mga kandila at insenso, hindi isang malungkot na kapaligiran, kundi isang maliit at masayang salo-salo sa aming sariling sala. Sa aming cream-colored na leather sofa na pinag-ipunan ko mula sa aking Christmas bonus noong nakaraang taon, nakadikwatrong nakaupo si Marco, mukhang masaya at relax. Nakasuot siya ng itim na silk pajamas. Ang kanyang mukha ay mamula-mula at sariwa, walang bahid ng isang taong kagagaling lang sa isang malagim na aksidente, lalo na ng isang taong patay na. Hawak niya ang isang baso ng red wine. Sa tabi niya ay si Aling Carmen. Ang biyenan kong ilang oras lang ang nakalipas ay humahagulgol sa telepono. Ngayon, nakaupo siya roon, mahusay na nagbabalat ng mansanas at nakangiti ng malapad. Anak, ang galing ba ng acting ni Mama? Isang sigaw ko lang kanina. Naniwala agad si Liza. Sigurado akong umiiyak na yon ngayon sa airport. Sabi ni Aling Carmen habang isinusubo ang binalatang mansanas sa bibig ng kanyang anak. Ibinuka ni Marco ang kanyang bibig. Nginuya ang mansanas at tumawa ng malakas. Si Mama talaga ang the best. Ang asawa ko, tanga yon. Kung anong sabihin ni Mama, susundin niya. Sa pagkakataong ito, pupunta siya sa Singapore, maghahanap ng bangkay ko at wala siyang makikita. Kapag tumawag siya, hindi ko sasagutin. Siguradong magpapanik yon. Pakiramdam ko ay sasabog ang dibdib ko. Nabibingi ako, ngunit ang bawat salita nila ay malinaw na parang martilyong pumupukpok sa aking ulo. Ito ba si Marco? Ang asawa kong pinakasalan ko? At iyon ba si Aling Carmen? Ang biyenan kong palagi kong sinusubukang pagpasensyahan at pagsilbihan? Sumilip ako mula sa likod ng pinto, maingat na hindi gumawa ng ingay. Sinasabi sa akin ng aking kutob na nasasaksihan ko ang isang terribleng palabas at kailangan kong malaman ang buong kwento bago sila harapin. Pinigil ko ang aking hininga. Dahan-dahang ibinaba ang maleta, kinuha ang telepono at nanginginig na binuksan ang voice recorder. Sa sala, masayang nagpapatuloy ang kwentuhan ng mag-ina, walang kamalay-malay sa aking presensya. Huminga ng malalim si Aling Carmen, mukhang kampante. Naisip mo na ba ng mabuti? Yung mga papeles para sa authorization at paglipat ng pangalan ng bahay, kailangan nating bilisan. Habang wala si Liza ng ilang araw. Ilipat na natin itong bahay sa pangalan ni Leo. Pagbalik niya, tapos na ang lahat. Hindi na niya bahay to. Kahit magdemanda pa siya. Huminga pa ng alak si Marco, ang tono ay mayabang. Huwag kang mag-alala ma, handa na ang lahat. Sanay na akong pekein ang pirma niya. Kahit conjugal property itong bahay na to, nakalahati ay galing sa mga magulang niya, ako pa rin ang head of the family. Magagawa ko ang gusto ko. Malapit nang ikasal si Leo. Yung si Nicole, mayaman yon. Paano niya dadalhin sa bahay nila kung wala siyang disenteng bahay? Isakripisyo natin si Liza para sa kapatid niya. Ano naman ang masama doon? Nang marinig ko iyon, bumuhos muli ang aking mga luha hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding galit. Ang mga magulang ko sa probinsya ay nagbenta ng lupa at hardin, inipon ang bawat sentimo para maibigay sa akin para makabili kami ng kondo na ito, umaasang magkakaroon ng maayos na tirahan ang kanilang anak sa syudad. Ngayon, pinaplano nilang nakawin ang pinaghirapan ng aking mga magulang para lang sa tamad kong bayaw. Napailing si Aling Carmen. Ang boses ay puno ng pangmamaliit. Kasalanan din naman ni Liza. Ilang taon na kayong kasal pero flat pa rin ang tiyan niya, hindi man lang makapagbigay ng apo sa pamilyang to. Anong gagawin natin sa isang manok na hindi marunong mangitlog? Pagkatapos nating makuha ang bahay na to, hiwalayan mo na siya. Hahanapan kita ng mas maganda, mas bata, at mas mayaman. Tumango si Marco bilang pagsang-ayon. Tama ka ma. Pagod na rin ako sa kanya. Palaging trabaho ang iniisip. Pag-uwi sa bahay, ang sungit-sungit. Hindi ko palang nakukuha lahat ng pera niya, kaya nagtitiis pa ako. Kinagat ko ang labi ko hanggang sa dumugo para hindi ako mapasigaw. Ang galit ay sumiklab sa akin na parang apoy. Palapalagay ko. Ang kahinaan ni Marco ay isang pagkukunwari lamang. Sa loob niya ay isang mapanlinlang, taksil at malupit na tao. Hindi lang nila ako gustong ilayo.
Gusto nilang nakawin ang bahay, itapon ako sa kalsada na walang-wala at yurakan ang dangal ko at ng aking mga magulang. Tiningnan ko ang screen ng telepono. Mahigit 5 minuto na ang recording. Sapat na. Sobra-sobra pa para sa isang hindi maikakailang ebidensya. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ang mga luha sa aking pisngi. Ang sandali ng kahinaan ng isang asawang nawalan ng asawa ay namatay kasama ng peking balitang iyon. Ang nakatayo dito ngayon ay si Liza, isang babaeng pinagtaksilan at handang lumaban para sa katarungan. Hinawakan ko ng mahigpit ang doorknob at malakas na itinulak. Ang pinto ay bumangga sa pader, lumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa buong sala na kanina lang ay puno ng peking tawanan. Ang saya nyo naman. Patay na ang asawa, pero nagpa-party kayo? Ang boses ko ay malamig at matigas, pinuputol ang masayang usapan ng mag-ina. Ang kapaligiran sa sala ay tila nagyelo pagkatapos kong magsalita. Ang tunog ng baso ng alak na nabasag sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang pulang alak ay kumalat sa puting tiles, na parang sariwang dugo na sumambulat mula sa kawalang hiyaan ng kanilang mga puso. Nagulat si Marco. Ang kanyang mamula-mulang mukha ay biglang naging kulay abo. Natataranta siyang tumayo at nasipa niya ang mesa kaya natapon ang tsaa. Si Aling Carmen naman ay nabitawan ng kutsilyo at nanlaki ang mga mata na nakatitig sa akin na parabang nakakita ng multo. Nakatayo lang ako roon, nakahalukip-kip, ang matatalim kong tingin ay nakatuon sa 2 taong nagpapanggap sa harap ko. Lumunok si Marco, pilit na ibinabalik ang kanyang dating kumpiyansa bilang isang sales manager. Pilit siyang ngumiti, isang ngiting pilit at peke na halos ikinasuka ko. Liza, kailan ka pa dumating? Bakit hindi ka man lang nagsabi? Huwag kang mag-misunderstood, balak ko lang sanang sorpresahin ka. Natawa ako ng malakas, isang tawang mapait at puno ng pang-aalipusta. Sa ganitong sitwasyon, sinusubukan pa rin niyang pagtakpan ang katotohanan? Sorpresa? Sorpresa ba yung ibabalita mong patay ka na para masaktan ng husto ang asawa mo na iwanan ang trabaho para lang kunin ang bangkay mo sa Singapore? O baka naman ang sorpresa ay yung nakaupo ka rito at nag-iinuman kasama ng nanay mo habang ako ay halos mabaliw na sa pag-aalala. Natauhan na rin si Aling Carmen. Mabilis niyang ibinalik ang kanyang pagiging palaban. Tumayo siya, namewang at sumigaw. Ganyan ka ba kung makipag-usap sa asawa mo, Liza? Umuwi siya ng maaga. Dapat magpasalamat ka. Sinusubukan ka lang niya kung mahal mo ba talaga siya. Pero isa ka palang makitid ang utak na babae. Imbes na matuwa, nanunumbat ka pa. Tiningnan ko si Aling Carmen, nandidiri sa kanya hanggang sa buto. Hindi lang siya walang hiya. Balak pa niyang baliktarin ang sitwasyon at gawin akong may kasalanan. Ngunit ngayon, hindi na ako ang dating Liza na sunod-sunuran. Huwag niyo akong turuan ng magandang asal ngayon, tita. Subukan ang pagmamahal? May tao bang sumusubok ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagpapapunta sa asawa sa ibang bansa habang nagpaplano kayong pekein ang mga dokumento para ibenta ang bahay? Sa tingin niyo ba bingi ako? At hindi ko narinig ang plano niyong ilipat ang bahay na ito sa pangalan ni Leo para sa kanyang kasal? Namutla si Marco. Lumapit siya, akmang hahawakan ang kamay ko para magpaliwanag. Umatras ako at ang malamig kong tingin ay nagpatigil sa kanya. Liza, pakinggan mo muna ako. Hindi tulad ng iniisip mo. Malapit nang ikasal si Leo at kailangan daw ng pamilya ng babae na may sarili siyang bahay. Ako ang panganay, responsibilidad kong tulungan siya. Balak ko lang sanang hiramin pansamantala ang bahay para ilipat sa pangalan niya para may maipakita sa pamilya ng bride. Pagkatapos, ibabalik ko rin agad sa pangalan natin. Ikaw ang hipag. Dapat marunong kang magsakripisyo para sa kaligayahan ng bayaw mo. Narinig ko ang mga salitang iyon at parang gusto kong masuka. Hiramin pansamantala? Para may maipakita? Paano niya nasasabi ang mga kasinungalingang ito? Alam na alam ko ang kasakiman ng pamilyang ito. Kapag nailipat na ang pangalan sa titulo, hinding-hindi na maibabalik pa sa akin ang bahay na ito. Itatapon na lang nila ako sa kalsada. Ang galing mong magsalita, Marco. Magsakripisyo? Bakit ko isasakripisyo ang pinaghirapan ng mga magulang ko para lang sa kayabangan ng kapatid mo? Kalahati ng perang ipinambili sa bahay na to ay galing sa mga magulang ko. Anong karapatan mong magdesisyon para dito? At sinabi mo pa na isa akong manok na hindi marunong mangitlog,
Nabalak mo akong palayasin para maghanap ng iba, tama ba? Natigilan si Marco. Hindi niya inaasahan na narinig ko ang lahat. Ang pagkalito ay kitang-kita sa kanyang mukha. Nang makitang dehado na ang anak, sumingit si Aling Carmen. Ang bunganga niya ay muling nagbuga ng masasakit na salita. Narinig mo pala? E di sasabihin ko na ng diretso. 3 taon ka na sa pamilyang to, pero hindi ka pa rin nabubuntis. Kung hindi mo kami mabibigyan ng apo, wala kang karapatan dito. Ang bahay na to, nakapangalan sa anak ko. Karapatan niyang ibigay kung kanino niya gusto. Kung matalino ka, pumirma ka na. Hahayaan pa kitang manatili. Kung hindi, lumayas ka. Ang mga salita ni Aling Carmen ang huling patak na nagpaapaw sa aking pasensya. Inilabas na nila ang kanilang tunay na kulay sakim, malupit at walang respeto. Tumingin ako sa paligid ng sala, ang lugar na minsan kong itinuring na tahanan, ngayon ay puno na ng lamig at pagkawalang bahala. Isang detalyadong plano para nakawin ang aming ari-arian na binalot sa pagmamahal ng pamilya ay nabunyag na. Alam kong ngayon palang magsisimula ang tunay na laban. Ang tensyon sa silid ay parang isang lubid na malapit ng maputol. Tinitingnan ako ni Marco nang may pag-aalinlangan habang si Aling Carmen ay umupo ng padabog, nagpapaypay na parang nagpapawi ng galit. Akala pa rin nila ay isa akong mahinang babae na matatakot sa ilang banta, ngunit nagkakamali sila. Dahan-dahan kong kinuha ang telepono mula sa aking bulsa at pinindot ang play sa recording. Anong ginagawa mo? Tatawagan mo ang mga magulang mo? Matanda ka na. Huwag mong isali ang mga magulang mo sa problema nating mag-asawa, sabi ni Marco. Hindi ako sumagot. Pinatugtog ko lang ang recording. Ang malinaw na tunog ay umalingaw-ngaw mula sa speaker. Kapag pumunta si Liza sa Singapore at walang makitang bangkay, pagbalik niya, tapos na nating ilipat ang bahay na to sa pangalan ni Leo para sa kasal niya. Ang masayang boses ni Aling Carmen ay umalingaw-ngaw. Namutla siya. Sinubukan niyang agawin ang telepono. Ngunit mabilis akong umatras at itinaas ito. Sumunod ang boses ni Marco. Huwag kang mag-alala, ma. Handa na ang lahat. Sanay na akong pekein ang pirma niya. Isakripisyo natin si Liza para sa kapatid niya. Ano naman ang masama doon? Nanigas si Marco sa kinatatayuan. Alam niyang napakalakas ng epekto ng recording na ito. Hindi lang ito ebidensya ng kanilang kawalang moralidad, kundi ebidensya rin sa harap ng batas ng kanilang planong pandaraya. Pinatay ko ang recording at tinitigan siya sa mata. Narinig mo na, Marco? Akala niyo ba tanga ako? Lahat ng sinabi niyo, lahat ng plano niyo, nakarecord lahat. Ito ang magiging ebidensya ko sa korte. Natakot si Marco. Nagsimulang manginig ang boses. Liza, kumalma ka. Mag-usap tayo ng maayos. Kung gagawin mo yan, sisirain mo ako. Burahin mo na yan. Nangangako akong hindi ko na ililipat ang bahay. Sumpa man. Ang sumpa mo ay wala ng halaga ngayon, Marco. Putol ko sa kanyang pakiusap. Paano ako kakalma kung ang sarili kong asawa ay nagpanggap na patay para lokohin ako? Paano tayo mag-uusap ng maayos kung plinano niyong itapon ako sa kalsada? Marco, kung hindi ka papatay, ngayon, papatayin ko na ang pagsasamang ito. Ang aking deklarasyon ay parang isang hatol na kamatayan sa aming bulok na relasyon. Nang makitang sumusuko na ang anak, nagwala si Aling Carmen at dinuro ako. Nagbabanta ka pang idedemanda ang anak ko? Walang hiya kang manugang. Sige, subukan mo. Ako ang naglabas ng pera para sa bahay na to. Akin to. Sino ka para magdemanda? Akin, nayang telepono. Sumugod siya sa akin na parang isang mabangis na hayop, ngunit pinigilan siya ni Marco. Alam ni Marco ang ugali ko. Kapag nagdesisyon ako, hindi na mababago. At mas alam niya ang batas kaysa sa ina niya. Alam niyang mapanganib ang recording na iyon. Ma, tumahimik ka na, sigaw ni Marco na nagpatigil kay Aling Carmen. Humarap siya sa akin, ang boses ay nagmamakaawa. Liza, sorry na, nagkamali ako. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko, wag mo lang palakihin to. Magsimula tayo ulit. Tiningnan ko si Marco at tanging pandidiri ang nararamdaman ko, ang lalaking ito, na handang ipagkanulo ang asawa niya para sa kayabangan, ngayon ay nagmamakaawa dahil takot siyang mawalan ng dangal at yaman. Huli na ang lahat, Marco. Wala nang magsimula ulit. Maghihiwalay tayo at sisiguraduhin kong makukuha ko ang lahat ng sa akin.
Huwag kang mangarap na makakuha kahit isang sentimo. Pagkasabi niyon, tumalikod ako at pumasok sa silid. Narinig ko ang mga sigaw at sumpa ni Aling Carmen at ang malalim na buntong hininga ni Marco, ngunit wala na akong naramdamang sakit. Ang puso ko ay naging bato na sa kanilang kalupitan. Oras na para kumilos at protektahan ang sarili ko. Pumasok ako sa silid, isinara ang pinto ng malakas at nilock ito. Ang mga sigaw ni Aling Carmen sa labas ay naririnig pa rin, kasama ng tunog ng mga gamit na ibinabato. Nagwawala siya, sinasabing isa akong suwail na manugang na gustong nakawin ang bahay at patayin ang asawa niya. Kung dati, baka natakot ako at lumabas para humingi ng tawad. Pero ngayon, binaliwala ko na lang. Ang unang ginawa ko ay i-cancel ang aking flight papuntang Singapore. Pagkatapos, tinawagan ko ang aking kaibigan na si Attorney Anton Reyes. Si Anton ay matalik kong kaibigan mula kolehiyo, isang magaling at kilalang abogado sa siyudad. Alam kong siya lang ang makakatulong sa akin. Anton, kailangan ko ng tulong mo, sabi ko. Nagpanggap si Marco na patay para mapapunta ako sa Singapore habang sila ng nanay niya ay ibebenta ang bahay. Nahuli ko sila at may recording ako. Gusto ko nang mag-file ng annulment at hatiin ang ari-arian agad-agad. Ilang sandali siyang natahimik. Marahil ay nabigla. Pagkatapos ay naging seryoso ang kanyang boses. Seryoso ka, Liza? Grabe yan. Nasaan ka ngayon? Ligtas ka ba? Nasa bahay ako. Nakalak sa kwarto. Aalis na ako agad. Hindi ko na kayang manatili dito. Sagot ko. Sige. Ayusin mo ang mga mahalagang gamit mo, papeles, passbook, titulo ng bahay. Huwag ka nang makipagtalo sa kanila. Papupuntahin ko ang assistant ko para sunduin ka o mag-check-in ka sa isang hotel at i-text mo sa akin ang address. Bukas, magkita tayo para pag-usapan ang legal na hakbang. At ingatan mo yung recording, yan ang pinakamalakas mong armas. Pagkababa ng telepono, gumaan ang pakiramdam ko. Inilabas ko ang malaking maleta at nagsimulang mag-impake. Hindi ko kinuha ang mga regalo ni Marco. Lahat ng iyon ay basura na lang ngayon. Binuksan ko ang aming maliit na safe. Kinuha ko ang titulo ng bahay, ang aking mga personal na passbook, marriage contract at mga alahas na bigay ng mga magulang ko. Inilagay ko lahat sa ilalim ng maleta. Nagpalit ako ng damit, nagsuot ng isang itim na business suit, inayos ang buhok at naglagay ng pulang lipstick. Tumingin ako sa salamin. Ang babae sa salamin ay hindi na mukhang kaawa-awa at natataranta. Matatag na siya at malakas. Sa labas, hindi pa rin tumitigil si Aling Carmen. Buksan mo ang pinto! Tatakas ka kasama ng kalaguyo mo, ano? Tatawag ako ng pulis. Natawa na lang ako. Hinila ko ang zipper ng maleta, kinuha ang aking bag, at binuksan ang pinto. Hinarap ko sila ng may taas noo. Saan ka pupunta? Tanong ni Marco. Gulat na makita akong bihis na bihis at may dalang maleta. Kung saan man ako pupunta, wala ka nang pakialam. Simula ngayon, hiwalay na tayo. Ang abogado ko na ang kakausap sa'yo. Tinabig ko ang kamay niya nang subukan niya akong pigilan. Sinubukan ni Aling Carmen na agawin ang maleta ko. Hindi ka aalis. Anong laman yan? Buksan mo. Siguradong ninakaw mo ang pera at alahas namin. Tinitigan ko siya ng masama. Bitawan mo ako. Personal kong gamit at pag-aari ang laman nito. Kapag hinawakan mo pa ako, idedemanda kita ng illegal detention at physical injury. Napaurong siya. Hindi niya pa ako nakitang ganito katapang. Kinaladkad ko ang maleta palabas ng pinto, iniwan silang tulala at galit. Nang isara ko ang pinto, isinara ko na rin ang isang kabanata ng aking buhay na puno ng kasinungalingan at pighati. Ilang hakbang pa lang, ako mula sa pinto, hinabol ako ni Marco sa hallway. Sumunod din si Aling Carmen, nagsisigaw, kaya nagsilabasan na ang mga kapitbahay. Liza, tumigil ka! Huwag mong dalhin ang titulo ng bahay. Ibalik mo sa akin. Sigaw ni Marco. Huminto ako. Ito ang gusto ko. Mas maraming makasaksi, mas mabuti. Bakit? Para ilipat mo sa pangalan ng kapatid mo? Ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso. 5 milyon diyan ay galing sa mga magulang ko. May bank records ako. Akala mo ba makukuha mo ng libre ang pinaghirapan nila? Sinabi ko ng malakas para marinig ng lahat.
Nagsimula ng magbulungan ang mga kapitbahay. Namula ang mukha ni Aling Carmen sa hiya at galit. Huwag kayong maniwala sa kanya. Pera niya. Pera na rin namin. Tungkulin niyang mag-ambag sa pamilya ng asawa niya. Natawa ako. Tita, 21st century na po. Hindi na uso yan. Ayon sa batas, ang ari-ariang nakuha habang kasal ay conjugal. Lalo na't may pruweba akong galing sa mga magulang ko ang pera. Ibenta natin ang bahay at hatiin o bayaran niyo ako ng 5 milyon kasama ang interes. Nakita ni Marco na dehado na sila, kaya nagkunwaring nagmamakaawa. Liza, sa loob na tayo mag-usap. Pinagtitinginan na tayo. Sige na, pahiramin mo muna ako ng titulo para sa kasal ni Leo. Hiram? O para ilipat na ng tuluyan? Putol ko, hindi na ako naniniwala sa'yo. Ang titulo ay nasa akin at isusumite ko sa korte para i-freeze ang asset. Sinumang gumalaw dito hanggat hindi pa nareresolba ang kaso ay makukulong. Tandaan mo yan, Marco. Nang marinig niya ang salitang makukulong, namutla si Marco. Sumugod si Aling Carmen para sabunutan ako, pero dumating na ang security guard ng building. Itigil niyo yan. Kung hindi, tatawag ako ng pulis, sabi ng guard. Napilitan silang pumasok sa loob ng unit. Nagpasalamat ako sa guard at sa mga kapitbahay at dumiretso na sa elevator. Nanalo ako sa unang round. Kinabukasan, nasa opisina ako ni Anton sa isang mataas na gusali sa Makati. Kumpleto ang papeles mo, Liza, sabi niya. Titulo, bank statements, at higit sa lahat, itong recording. May kaso silang haharapin, hindi lang sa family code kundi pati na rin sa criminal code for attempted estafa. Anong susunod na hakbang, Anton? Tanong ko. Magfa-file ako ng petition for annulment at hihilingin sa korte na mag-issue ng temporary restraining order sa kondo nyo. Pero bago yon, kailangan nating kausapin sila ng personal para malaman nila kung gaano kaseryoso to. 2:00 ng hapon, bumalik kami sa kondo. Kasama ko si Anton at ang kanyang assistant. Si Marco ang nagbukas ng pinto. Nagulat siya nang makita akong may kasamang 2 lalaking nakasuit. Anong ginagawa mo rito? Nagdala ka pa ng lalaki? Sabi niya. Iniabot ni Anton ang kanyang business card. Attorney Anton Reyes, legal counsel ni Mrs. Liza. Nandito kami para pag-usapan ang legal matters tungkol sa inyong annulment at property dispute. Pwede ba kaming pumasok? Napilitang magpatuloy sa amin si Marco. Sa sala, galit na nakatingin si Aling Carmen. Inilatag ni Anton ang mga dokumento sa mesa. Base sa ebidensyang hawak namin, kasama na ang voice recording, may sapat kaming basehan para kasuhan kayo ng attempted fraud and deception. Ang pagpapanggap ni Mr. Marco na patay para mailipat ang inyong ari-arian ay isang criminal offense. Namutla ang mag-ina. Nagbibiro lang kami, sabi ni Marco. Malalaman natin sa korte kung biro yan o hindi, seryosong sagot ni Anton. Nag-file na rin kami ng petition para i-freeze ang asset na ito. Anumang tangkang pagbebenta o pagsanla ay illegal. Pinapayuhan ko kayong makipagtulungan para sa isang maayos na settlement. Kung hindi, hindi kami mag-aatubiling dalhin ito sa criminal court. Ang profesionalismo at higpit ni Anton ay tuluyang nagpatahimik sa kanila. Naintindihan nilang hindi na ako ang dating Liza na kaya nilang apihin. Ang nasa harap nila ngayon ay isang kalaban na may matibay na suporta ng batas. Matapos ang komprontasyon, nagpasya akong umalis na ng tuluyan. Kahit may karapatan ako, hindi ko na kayang manatili sa lugar na iyon. Kinuha ko ang aking maleta. Nagpaalam ako sa lugar kung saan ibinuhos ko ang aking puso't kaluluwa. Dinala ako ni Anton sa isang 5-star hotel sa Makati. Dito ka muna para makapagpahinga. Ako na ang bahala sa gastos, bayaran mo na lang ako kapag nanalo na tayo sa kaso. Sa maluwag at mabangong kwarto ng hotel, naramdaman ko ang kalayaan. Binlock ko ang numero ni Marco at ni Aling Carmen. Handa na akong harapin ang anumang ibabato pa nila sa akin. Kinabukasan, nagising ako sa sunod-sunod na notifikasyon sa aking telepono. Sa aming family group chat sa Facebook Messenger, may mahabang post si Aling Carmen na may kasamang umiiyak na emojis. Tulungan niyo po kami. Ang manugang kong si Liza, na minahal ko na parang tunay na anak, ay nagloko na. Habang nagpapakahirap magtrabaho ang asawa niya, may kalaguyo pala siyang abogado.
Nang mahuli ko, iniwan niya ang bahay at gusto pang nakawin ang lahat ng ari-arian ni Marco. Siniraan niya kami at nagdala pa ng mga goons para takutin ako. Kasama ng post ang isang litratong kuha mula sa isang anggulo na para bang hahalikan ako ni Anton habang pinagbubuksan niya ako ng pinto ng sasakyan. Agad na nag-comment ang mga kamag-anak, kinukundena ako. Kalmado kong ini-screenshot ang lahat bilang ebidensya. Pagkatapos, kinuha ko ang voice recording ng kanilang masamang plano at ipinost ito sa group chat. Mga tita at tito, pakinggan niyo po muna ito bago kayo humusga kung sino ang tunay na masama. Isang asawang nagpanggap na patay para nakawin ang ari-arian. Isang inang kasabwat ng anak. Narito po ang katotohanan. Biglang natahimik ang group chat. Pagkatapos ng 5 minuto, nagsalita ang pinakarespetadong tiyahin sa angkan. Carmen, anong paliwanag mo dito? Malinaw na boses mo at ni Marco yan. Anong klaseng kalokohan yan? Sunod-sunod na ang mga mensahe ng pagkondena sa kanila. Sa sobrang hiya, inalis ako ni Aling Carmen sa grupo. Ngunit huli na ang lahat. Nabunyag na ang kanilang tunay na kulay. Nang hapon ding iyon, habang nagtatrabaho ako sa laptop sa lobby ng hotel, dumating si Leo, ang bayaw ko. Ate Liza, anong ginawa mo? Na high blood si mama dahil sa pinost mo. Gusto mo bang patayin ang biyenan mo? Ang nanay mo ay na high blood sa sarili niyang kasamaan, hindi dahil sa akin, malamig kong sagot. Wala akong pakialam. Ibalik mo ang titulo at iatras mo ang kaso. Malapit na akong ikasal. Kailangan namin ng bahay. Sinisira mo ang kinabukasan ko. Ang kinabukasan mo ay responsibilidad mo. Bakit ko isasakripisyo ang pinaghirapan ng mga magulang ko para sa'yo? Mayaman ka naman. Ibigay mo na sa amin yung bahay. Kapag ginawa mo yan, sasabihin ko kay kuya na huwag ka nang hiwalayan. Natawa ako. Salamat, pero hindi ko kailangan. At hindi ko ibibigay ang bahay. Sabihin mo sa nanay at kuya mo, maghanda na sila para sa korte. Nagalit siya at sinubukan akong saktan. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng 2 security guard at kinaladkad palabas. Habang tinitingnan ko siyang ipinagtatabuyan, alam kong tama ang ginagawa ko. Kinabukasan, may isa pang ibinunyag si Anton. Liza, tiningnan ko ang bank records ni Marco. Sa loob ng 2 taon, mayroon siyang automatic transfer na 40,000 piso kada buwan sa account ng nanay niya. Ano? Ang sabi niya sa akin, 60,000 lang ang sahod niya at 10,000 lang ang binibigay niya sa akin para sa mga bills. Ako ang sumasalo sa lahat ng gastusin at sa amortization ng bahay. Ang totoo, mas malaki pa diyan ang sahod niya, sabi ni Anton. Ang perang iyon, na umaabot na sa halos 1,000,000 piso, ay ginamit ng nanay niya para mag-down payment sa isang kondo sa Pasig. Nakapangalan kay Leo. Nanigas ako. Ginamit nila ang pera ng aming pamilya para bumili ng bahay para sa kapatid niya habang ako ang nagpapakahirap. Anton, samahan mo ako. Pupuntahan natin ang mayamang si Leo. Dumiretso kami sa sales office ng Riverfront Towers sa Pasig. Nandoon nga si Leo, kasama ang kanyang nobyang si Nicole, pumipirma ng kontrata. Huwag kang mag-alala, babe. Sales manager ako, maraming pera. Cash ko tong bibilhin. Pagyayabang ni Leo. Lumapit ako. Wow, Vice President Leo. Bumabali ka ng bahay, pero hindi mo man lang inimbitahan ang hipag mo? Namutla si Leo nang makita ako. Ate Liza? Anong ginagawa mo rito? Sino siya, babe? Tanong ni Nicole. Ako si Liza, asawa ng kuya niya, sabi ko. Inilatag ko ang bank statement sa mesa. Itigil niyo ang transaksyon na ito. Ang perang ginagamit niya ay ninakaw mula sa aming conjugal funds. 3 taon nang walang trabaho ang lalaking yan. Nanlaki ang mga mata ni Nicole. Totoo ba to, Leo? Sabi mo mayaman ka. Huwag kang maniwala sa kanya, babe. Sinisiraan niya lang ako. Tingnan mo to, Nicole. Sabi ko, ipinapakita ang mga bank record. Gusto mo bang pakasalan ang isang lalaking nagnanakaw sa sarili niyang kapatid? Matapos basahin ang mga papeles, gumuho ang mundo ni Nicole. Tumayo siya, galit na galit. Sinungaling ka, loko-loko, ginamit mo ang perang ninakaw para ilibre ako? Lumuhod si Leo at nagmakaawa. Mahal kita, Nicole. Ginawa ko lang to para sa'yo. Isang malutong na sampal ang dumapo sa mukha ni Leo. Kadiri ka, hindi ko kailangan ng isang palamunin na tulad mo.
Hinagis ni Nicole ang singsing at umalis. Bago siya umalis, humingi siya ng tawad sa akin. Naiwan si Leo na nakaupo sa sahig, hiyang-hiya. Ito ang napala mo sa kasakiman mo, Leo. Maghanda na kayo sa korte, sabi ko at umalis. Nang gabing iyon, nag-eskandalo ang buong pamilya sa lobby ng hotel. Lumuhod sila, umiyak, at nagmakaawa na iatras ko ang kaso. Liza, anak, patawarin mo na kami. Sabi ni Aling Carmen. Asawa ko, mali ako. Patawarin mo na ako, sabi ni Marco. Ngunit alam kong isa lang itong palabas. Tapos na kayong magdrama? Hindi na ako ang tangang Liza na kaya niyong lokohin. Magkita na lang tayo sa korte. Nang makita nilang hindi ako matinag, bumalik ang tunay na kulay ni Aling Carmen. Hayop ka. Sana masagasaan ka. Pinatawag ko ang pulis. Sa takot, tumakbo sila palayo. 2 araw pagkatapos, nagulat ako sa trabaho. May isang anonymous email na kumalat sa buong kumpanya kasama ang litrato namin ni Anton na kuha sa masamang anggulo. Ang caption, Marketing Head, may kalaguyang mayaman, pinabayaan ang asawang may sakit at binugbog ang biyenan. Huminga ako ng malalim. Alam kong si Marco ang may gawa nito. Hinarap ko ang aming CEO. Sir, ito po ay paninira. Hayaan niyo po akong linawin ang lahat. Nagpatawag ako ng isang emergency meeting. Sa harap ng lahat ng katrabaho, ipinakita ko ang lahat ng ebidensya. Ang registration ng sasakyan ni Anton, ang voice recording ng plano ni Marco, ang bank statements, at ang mga text message ni Marco na nagbabanta sa akin. Ito po ang katotohanan. Ako po ang biktima dito. Pagkatapos ng aking presentasyon, pumalakpak ang lahat. Niyakap ako ng mga katrabaho ko. Ang CEO namin ay humingi ng paumanhin at nangako ng buong suporta. Nanalo ako hindi lang laban kay Marco, kundi laban sa mga kasinungalingan. Dumating ang araw ng paglilitis. Sa korte, kitang-kita ang pagod at pagkatalo sa mukha ng pamilya ni Marco. Pagkatapos ilatag ni Anton ang lahat ng matibay na ebidensya, naglabas ng desisyon ang hukom. Ipinagkakaloob ang petisyon para sa annulment. Ang conjugal property ay hahatiin, ngunit dahil sa panloloko at masamang hangarin ng panig ng lalaki, 60% ng halaga ng ari-arian ay mapupunta kay Miss Liza at 40% kay Mr. Marco. Ang halos 1 milyong pisong ninakaw ay ibabawas mula sa bahagi ni Mr. Marco. Sa huli, halos walang natira kay Marco. Ang bahay ay napunta sa akin ng buo, isang makatarungang tagumpay. 6 na buwan ang lumipas, nakatayo ako sa harap ng aking sariling flower shop, ang Payapa Blooms. Ibinenta ko na ang kondo at bumili ng mas maliit na bahay. Ang buhay ko ngayon ay tahimik at masaya. Ang relasyon namin ni Anton ay unti-unti nang namumulaklak. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng mga halaman, isang motorsiklo ang huminto sa tapat. Ang driver, na nakasuot ng kupas na uniforme ng isang ride-hailing app, ay pagod na kumakain ng tinapay. Natigilan ako. Si Marco iyon. Mukha siyang tumanda ng 10 taon. Nalaman kong tinanggal siya sa trabaho dahil sa iskandalo. Si Leo ay nalubog sa utang sa sugal at nagtatago na. Si Aling Carmen naman ay na mild stroke at umuwi sa probinsya. Umaasa sa kakarampot na ipinapadala ni Marco mula sa pagmumotor. Nag-angat siya ng tingin at nakita ako. Nabitawan niya ang tinapay. Puno ng hiya, mabilis niyang pinaandar ang motor at umalis, na parang tumatakas sa nakaraan. Tiningnan ko siyang papalayo, wala na akong naramdamang galit o saya sa kanyang sinapit. Tanging kapayapaan. Nakuha na nila ang parusang nararapat sa kanila. Ako naman, nabigyan ng pangalawang buhay. Pumasok ako sa loob ng aking mabangong flower shop. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga bintana. Ngumiti ako. Malaya na ako. At ang tunay na kaligayahan ay ngayon pa lang nagsisimula.